Sa Davao, I went to Davao because may namatay na pastor doon. Tayo, because we need to be informed and not just transformed. And I hope that the information will transform you. Because, ang atin pong church ay naniniwala sa perpetuity of the church. And lagi natin tinuturo yan because alam niyo ba na may pagkakaiba? Ito, information. Alam niyo ba na may pagkakaiba ang Sovereign Grace Baptist Church tsaka Sovereign Grace Landmark Baptist Church? So, malaking pagkakaiba po yan. No? Sa Davao, I went to Davao because may namatay na pastor doon. Alam niyo po yan. Because we spent money to go there. They invited me. Namatay yung pastor nila. Nawalan sila ng understanding. Paano na kami? Kasi hindi maayos yung pagkamatay niya. No? Hindi maayos yung turnover. Mga bata pa yung mga naiwan. Mga 21 years old. Yung naiwan na men na tinraining niya. So, hindi nila alam. Di tinuruan ko for 3 days. Paano maging maayos ang kanilang church, connections, historical, and everything. Doctrinal, historical. So, at the end of the lesson, yung pala, meron pa silang isang kausap na American church. Ay Sovereign Grace Baptist Church na Amerikano ang pastor. At konektado kay Mahan. Mahan is a very famous preacher. Wala tayong sinabi, no? Doon sa tao na yan, si Dr. Mahan. So, yun pala, gusto nila ay doon mag-link. Sabi ko, mga kapatid, yung pastor na namatay, ang kanyang teaching, Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Kasi siya ay galing sa Missionary Baptist. So, kumukonekta kayo sa isang Amerikano na Sovereign Grace Baptist Church, hindi Landmark. Kaya magkaiba yan. Yang Sovereign Grace Baptist Church na yan, na American Church, ay naniniwala sa Universal Invisible Church. Naniwala siya sa doctrine of election. Pareho tayo. Pero hindi siya naniniwala sa local church only. At saka sa perpetuity of the churches. Yung importansya ng perpetuity of the churches. From the start, Jerusalem, until today. Naniniwala siya sa universal. Andun ang continuity. Universal, invisible. So, ang church nagpapatuloy in an invisible way. Tayo naniniwala, yung church na to naniniwala, na nagpapatuloy ang church in a visible way. From church to church. To church to church. Kaya tayo may pinanggalingan from America, Hayward, Landmark Baptist Church, Hayward, California, na konektado din sa mas matatanda pang Baptist churches. Binaptize si Pastor Chito, nag-umpisa sa Cubao. No? Sa Cubao. Doon siya galing Amerika sa Cubao. Tapos lumipat sila sa Park Baptist Church sa Batasan. Tapos, nung nag-umpisa kami nila Brother El, kumuha na authority, galing kay Pastor Chito, so nagpatuloy sa atin. So, merong physical, visible connection. Hindi invisible. Bukod sa sovereign grace doctrine, pati yung connection natin sa history, intact. Itong mga Sovereign Grace Baptist Church, period, walang landmark, invisible. Yun ang kaibahan. Okay? So, doon sila, ano ba laban ko? Ako isang kayumanggi. Yun ay puti. Ako ay pango, yun ay matangos. Wala
Wala tayong laban doon. Di ba? He's an American. I'm a Filipino. So that's where the difference comes from, But I can speak English if they want. Kaya lang ganun talaga. So, tuturo natin yung perpetuity of the church. Importante yan kasi it's inevitable. Yung iba sa atin pupunta ng iba-ibang lugar, iba-ibang bansa. I cannot keep you all here. Diba? It's by the grace of God if we are together until the Lord comes. But if ever you will transfer to another country, let it be to another church where the same faith and practice is taught. Where the sovereign grace of God in the doctrine of grace and in the five solas, plus the landmark of the church is taught. That is where we have continuous connections. But minimal, no? At least sovereign gracer kayo. Huwag nawa kayong maging Arminian. Huwag nawa kayong maging free will. Yan ay nakaka-breaking heart. No? Nakakasakit sa puso yan. Pag merong member ng SGBCI na naging free will. Tandaan niyo po yan. Dahil yan ay napakalaking about face. Hindi kayo nagpo-fall from grace. Hindi kayo nagiging unsaved. Kaya lang malayo ang turo niyan, free will. No? At inaawat talaga natin yan. Huwag nawa. So tayo po manalangin, dakilang Diyos, hiningi po namin ang inyong guidance sa aral na ito. Napaka-importante. Inyong mga anak maintindihan, mga pagkakaiba-iba ng mga churches, so that we will not be deceived, we will not follow error, but we will stick to the truth. And can only be still by grace. And we ask all of these things in Jesus' name, and for His sake alone. Amen. So, perpetuity, mga kapatid. Saan sa Bible ang perpetuity? Sino nakakatanda? Perpetuity of the church. Of the local, visible church. Yan. Now, sa Philadelphia Baptist Confession of Faith, nakalagay doon, the elect, the church, which is universal, composed of all the elect. No? So, ang mga gumawa niyan, mga Baptist din, pero ang pagkakaintindi natin ng Church Universal is the church which has spread abroad. Nakalagay yun sa Bible . The church which has spread abroad. Ibig sabihin, worldwide, merong totoong mga churches nakadistribute sa buong mundo. Hindi sa Imus lang may true church. Yun ang ibig sabihin ng pag tinanggap natin that there is such a thing as a church universal. The faith of the Lord Jesus Christ has spread all over the world. Even from the New Testament. No? Hindi na natili sa Jerusalem, pumunta sa Antioch, pumunta sa 7 churches in Asia. Kaya pinasulatan ng Panginoon yung 7 churches. At yan ay nasa Turkey ngayon. At pwede pong bisitahin yan, those of you who have money, you can go to Turkey in a tourist plan and visit the old churches there, 7 churches of Asia. Andun pa. No? Asia Minor yan dati ang pangalan sa old maps. No? So baka may pupunta sa inyo, isama niyo naman ako. Okay? So perpetuity, hindi ng building, hindi noong organisasyon, kundi noong institusyon. At merong ang isang church na established, tapos pagka syempre, namamatay yung mga members, yung mga kabataan ay hindi nilulunok yung doktrina ng kanilang mga magulang.
Ang dami ngayon, Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Amerika, na ang gaganda ng building, ang daming mga upuan, ang daming facilities. 10 lang umaattend. Bakit? 10 mga senior. Yung mga anak nila, Americanized. They love the American way of life, the liberal way of life. So, hindi nila na-impart sa kanilang mga anak. Purihin ng Panginoong Diyos, yung ating mga anak ay mga mananampalatayang tunay. No? At na-impluwensya ng mga magulang. Yan. Tamo? Si Rain ay kalit-liit pa nung babae eh. Hanggang ngayon, malaki na. Lumaki ka na ba? Oh, may asawa na. Oh, ganun pa. Nasa Baptist Church pa rin. Oh. Ay si Ere, tutoy na tutoy eh. Ay, ngayon ay pianist. Oh. Ay, noon, gaganong-ganon lang yun eh. Oh, mano. Oh, si Tongtong. Oh, si Stephen. Dati nagsasala pa yan eh. Ngayon eh, Baptist na. Oh. So kita nyo, the legacy of the parents transferred to the... Hindi kagaya sa Amerika, sobrang ganda ng lifestyle doon, nakaka-attract na umalit. Pagka ako'y nasa edad na, anong Baptist? Anong perpetuity? Perpetuity of liberality. Mga De La Cruz, praise God sa inyo. No? Sana yung iba sa inyo, mga binata at dalaga pa, pag nagkaanak kayo, palihan nyo sa akin para manatiling Baptist. Okay, perpetuity. Saan tayo napupunta? Alas 3 na. Okay, perpetuity of the local visible church. Nagpapatuloy po, no? Ang pananampalataya at ang isang church. Ngayon, halimbawa natalikod, okay? Church A. Nagkaroon ng mission. Naging Church B. Tapos, ito pa isa, C. Okay? Tapos, nagkaroon din yan ng missions. So, lahat yan, totoo. Ngayon, naubos yung member nito. Wala na ba to? Hindi na ba totoo to? Hindi. Nalipat na yung authority dun eh. Okay? So, nag-perpetuate na yan. Kahit ito'y nawala na, true church pa rin yan. Yan yung landmark. Yan yung perpetuity. Kahit natalikod ditong si, naglagay ng drums. Nagkaroon ng dance ministry. Dance and drums. At ano pa nilagay? Okay? Yan ay, ito lang ang X. Ito, tama pa rin. So, ganun ang perpetuity. Hindi porket mali na yung isa, mali na lahat. Hindi kagaya ng centralized iglesia. Okay? Sabihin na natin, kunyari, ay tama. Okay? Nag-produce dito. Nag-produce dyan. Nag-produce dyan. Ink yan. Okay? So, yung bagong, hindi pala pwede yan sa kanila. Yan lang yan. At pag ganun yan, no? Central lagi eh. So, si Felix Manalo, naging si Eranio Manalo, naging si Eduardo Manalo. Si Eduardo Manalo, pagka nagkamali yan ng doktrina at aral at pamumuno, laglag na ang iglesia. Pwede na nating bilhin lahat ng building nila. Laglag na. Or mag-iimbento sila ng bagong doktrina ng sugo. Actually, napanood nyo ba yung si Felix Manalo? Sabi, nagtutumututol yung mga unang diakono eh. Paano yan? Ikaw ang sugo. Paano mamanahin ng pagkasugo? Diba? Iisa lang ang sugo ng Diyos. Ikaw. Bakit sasabihin mong si Eduardo ang magiging bagong sugo? Kinausap ba siya ng Diyos? Ikaw lang ang kinausap. So, hindi lang maintindihan. Kaya lang, andyan na yung pera.
Di ba? Andyan na yung aral. Andyan na yung mga kaanib. Paano mo iiwan yun? So you have to make a new doctrine na pwede palang ipamana ang pagiging sugo. Pero sa Bible, walang minamanang sugo. Ang kaharian, minamana. Diba? Pag-apostol, hindi na minamana yan. So, yun ang problema nila. Isa magkamali, mali na lahat yan. Si dating daan magkamali, mali na lahat. O, yung bago nilang pinuno. O, yung una nilang pinuno, walang anak. Si Eli. O, namatay. So, ang leader ngayon, sino yun? Ayun, si Darius Rason. Darius Rason ba? Oh, yung kumakanta yung Darius Rason eh. I'd rather be a sparrow than a snake. Si Darius, ha? Ah, Daniel Rason, hindi Darius Rason. Si Darius Rason kumakanta yun. Yes, I will. Ganun kumanta dun eh. Okay. So, perpetuity. Okay, magbibigay ng mga pangalan na singer, kakantahin ko yan. Okay, perpetuity. Nagpapatuloy. Anong verse? Matthew 28, 19 and 20. Actually, nag-umpisa ng 18. Sino? Challenge. Sino magko-quote verbatim? Okay. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the age, or the earth. So, yan ay aral ng ating Panginoon. Habilin, tinatawag na the Great Commission. Asaan dyan yung perpetuity? Lo, I am with you always. Yun yung perpetuity. Pag sinabing always, hindi siya bibitaw. Diba? Kaya perpetual. Nangangako siya sa kanyang minamahal na church for whom He died na andyan ako lagi. Hanggang sa katapusan ng panahon na ito. The end of the age. The end of the world, the end of the earth is the end of the age. Okay? So, yan yung pinapangako ng Panginoon. I am with you always. Kaya perpetual. Ngayon, pag sinabi ng Panginoon, I am with you always, pagkatapos, magsasabi yung church, nawala ang iglesia ng Panginoon. Yung tinatag niya, nawala, natalo ng Satanas. Ano ang ibig sabihin nun? Sinungaling ang Panginoon. That is an accusation. Pagka ang isang church ay nagsabi, kami na ang bagong tatag ni Kristo. Sapagkat yung unang iglesia na tinatag ni Kristo ay nawala. Na linlang, hindi na makita. Kaya kailangan itatag muli. At mayroong hula rin itong aming sugo. Isang ibong mandaragit mula sa malayong silanganan na gagawain ang lahat ng aking kalooban. Ay sino nga ba ang nasa malayong silanganan? At asaan ba ang malayong silanganan? Tingnan natin sa mapa. Pilipinas. Yung pala, Japan pala, mas malayong silanganan. Yung tiningnan nila sa mapa. Ang Pilipinas pala, pag inayos mo yung, inorient mo tama yung globe, mas malayo yung Japan. Hindi pala, mga Hapon pala. Kaya, yung founder ng Miniso, yun ang dapat. Okay? So,
Yan ang kalokohan ng INC. No? Kine-claim nila yung isang hula sa Isaiah. Calling a ravenous bird from the east, a man who will do all my pleasure. As the prophecy is talking about Felix Manalo. So, hindi ganon. Kasi ang pangako ng Panginoon, I will be with you always. Ano pa isang pangako? Matthew 16? 18. Oh. I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Kaya perpetuity na naman yan. Hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Sabi nila, Hades. Ayaw nila ng impyerno. No? Bumalik sila sa Hades is a Greek word. Oo. Hindi, tama naman yung Hades is in the Greek. Hades, no? And Hades is the abode of the dead. Tartarus is the abode where torturus is being given. No? Tartarus is hell, Hades is hell, Gehenna is hell. Pero Hades is the place of the dead. So, magkasama dyan yung dead in Christ, dead in the Lord, na binisita ng Panginoon, at saka yung dead na yung kagaya ng rich man na tinotorture, in torment. He lifted up his eyes. Okay? So, yun yung Tartarus, yung in torment. Pagka ikaw namatay, paggising mo, tormented ka. Mainit. Kahit spirito ka, nakakaramdam ka init. Di ba? Yung rich man, in spirit yun eh. Wala pang katawan yun eh. Pero sabi niya, call Lazarus and make him dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this heat. Hindi makaya ng paypay. No? Nagaganon-ganon siguro siya. No? Mainit pa rin. So, yan po, Tartarus. Pero sabi, the gates of Hades, the gates of hell, shall not prevail. Magkamatay man ang mga Baptist, may matitira pang remnant ng mga Baptist. Hindi mauubos ang mga Baptist sa mundo. Hindi mauubos ang tamang church sa mundo. Nagpapatuloy. Hindi mo kailangan i-restart. Di ba? Kung naubos, yun, magre-restart ka. Kagaya ng cellphone natin, naubusan ng baterya. Oh, restart. Yung PC, nagsya-shutdown, restart. Pero ang gates, ang Church of the Living God don't need to restart because it will continue and continue and continue. So, promise po ang perpetuity. Kaya, mali ang mga, ingat kayo sa mga, mga pangalan, mga na to. Yung tinatawag na, tinuro ko na to, no? Restoration. Pengi pa ng ibang cell. Restoration. Restorationist. Yan. Or recovery. Yan. So, yan po ay mga problema ng mga Iglesia ni Cristo. They are restorationists. Naubos, nawala, bago. Bagong sugo, bagong aral, bagong kausap. Si John the Baptist, paano siya nagkaroon ng bagong authority? Diba? Wala siyang pinanggalingan eh. Hindi naman siya sinend out ng mga Pharisee. So, saan galing authority ni John the Baptist? From heaven. Diba? Sabi ng Panginoon, John the Baptist, from whence did he come from? From whence did he, patingin nyo nga yun, Brother Jerome, hanapin mo nga yung, Michael? From whence did this authority come from? From heaven or from men?
Tapos sabi nung we cannot know. We cannot say. Neither can I tell you where I am. Where I come from. Oh. Kasi, dinetest nila who gave you authority to speak? Bakit ganyan ka magsalta? Sino ang bigay sa'yo authority? O sige, tanungin ko muna kayo. Saan galing authority ni John the Baptist? Sa langit, sa tao? O, hindi lang masagot. Hindi namin alam. Hindi ko kayo sasagutin. Ibang klase magsalta, Panginoon, no? Matthew? Brad Jerome, ikaw magbasa. Basa microphone. Ayan, yan. Sa Mark po ito. Mark 11:27 to 33. And they come again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests and the scribes and the elders, and say unto him, By what authority doest thou these things? And who gave thee this authority to do these things? And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, was it from heaven or of men? Answer me. And they reasoned with themselves, saying, If we shall say from heaven, he will say, Why then did ye not believe him? But if we shall say of men, they feared the people, for all men counted John that he was a prophet indeed. Yan. Kita nyo, paano sumagot ang Panginoon? Hindi nila makorner ang Panginoon. Wise ang Panginoon sumagot. Hindi niya sinagot direct. From heaven. Kasi mahaba usapan eh. Oh. Kaya nga yun, sa ilalim. Ayun, no? Yan. Hindi niya sinagot. Pero wise yung sagot niya. At ang sagot niya ay nagbibigay sa atin ng good idea na ang baptism ni John galing sa langit. Hindi galing sa tao. Hindi siya sent out ng tao o ng mga church. Tayo, ang baptism natin, binaptize ko si Robert. Saan galing? Yung authority ko. Sa langit o sa tao? Okay. Ano, Brad Robert, tingin mo, saan galing authority ko? Ba't kita binaptize? Sa langit? Aba, pareho kami ni John the Baptist. Pareho kami. Oo, isa pala akong sugo din. No? Authority ng church. Saan galing authority ng church na binigay sa akin? Sa previous church. Saan galing yung authority ng church ng previous church? Sa perpetuity of the Baptist churches. Di ba? Hindi pwedeng sabihin nyo, pastor, nung binaptize mo ako, kinalabutan ako eh. Sa langit yan. Kasi kumintab yung mukha mo, pastor eh. No? Di ba? Hindi sa langit. Galing sa langit, pumunta kay John the Baptist. Yun lang ang original na galing sa langit na baptism. Okay? Katapos, binaptize niya ang Panginoon. So, dalawa na silang baptizer. Kaya sabi ng Panginoon sabi, dapat ako baptisman mo eh. Sabi ng Panginoon, suffer it to be so now, for such as becometh to fulfill all righteousness. So, sabi niya, i-baptize mo ako kasi ikaw ang authorized. Si John the Baptist ang authorized. Ang nag-authorize sa kanya, si Jesus Christ. Pero, ginagalang ng Panginoon yung authority na binigay niya kay John the Baptist. Amen. Di ba? So, ito yung tamang pamamaraan. Vertical, tapos horizontal na.
Oh, alam niyo yung vertical horizontal? 'Di ba, engineer? Engineer, alam mo 'yan, ha? Pakisabi lang pag may mali ako, ha? Delikado tong pinag-uusapan natin. Okay. So, vertical kay John the Baptist, tapos horizontal. So, galing sa Panginoon, sabay na silang nagbabaptize, nakulong si John the Baptist, sa Panginoon na lang ang may authority. Oh. Si Apollos, sa Acts chapter 18, akala niya may authority din siya dahil binaptize din siya ni John the Baptist. Direct. Kaya nagbautismo rin siya. Sa Acts 19, nirebaptize ni Paul yung binautismo ni Apollos. Bakit? Wala siyang authority to, hindi siya delegated eh. Ang delegated lang ng langit, Panginoon. Tapos church. Nung tinayo niya yung church, yun na yung may power. All powers given unto me, go ye. Kita niyo yung flow? No? Hindi ko na masabi yung lesson ko kasi napunta na tayo sa verse. Oh. Lahat ng authority to start a church, to baptize, na ibigay na sa kanya. Both from John the Baptist and from heaven. Kaya, dinelegate niya ngayon ang church. Anong sabi niya? Go ye. Kayo, 11. 11 lang yon. Asa napunta yung pang-12? Nagpatiwakal. Ayan. Kasi, who does not pay? Kaya, nagpatiwakal. Okay. 11 na lang kausap niya. Go ye! Pero hindi niya kausap yung mga tao lang. Yung institusyon ang kausap niya. Ano yung institusyon? Church. Yung mga apostol representing the church as the ministers of the church. Kaya ang kinokomisyon ng Panginoon, hindi yung 11. Pag kinomisyon niya yung 11, pag namatay yung 11, tapos na yung komisyon. Diba? Kasi 11 lang kinomisyon. Hindi nila pwedeng i-redelegate yung delegated. Pero, yung church continues because it is alive, it is an organism. Kaya nagpapatuloy, nanganganak. Diba? Kaya meron tayong tinatawag na daughter church. Oh. So pagka ikaw ay pinanganak na galing sa tamang church, ikaw ay independent church. At meron ka ng sarili mong authority na galing sa langit pero dumaan kay John the Baptist sa Panginoon sa mga churches, nagpatuloy perpetually hanggang dumating sa iyo. Ngayon, ang sino man na hindi naintindihan yung perpetuity of the Baptist Church ay restorationist. Kasi wala silang choice. Kundi, i-restore yung sa tingin nila, hindi nila matrace. Si Luther, kanina natanong si Luther, bakit hindi na lang iayos yung Catholic Church para bumalik sa tama? Ginawa na yan ni Luther eh. At siya ay inusig eh. At maraming pinatay. Marami nang pinatay na mga tao na gustong mag-reform ng church, ng Catholic Church. Ganun ang mangyayari eh. Pagka ikaw ay may power na, malaki ka na, may power ka na, may o-oppose sa'yo, babagsak mo eh. Dahil gusto mo magpatuloy yung kapangyarihan mo eh. Ngayon, may mga Baptist church. Bakit hindi nag-join si Luther doon? Sige nga. Si Luther, alam niya may Anabaptist sa paligid niya. Tingnan niyo yung history. Luther was aware. Calvin was aware that there were Anabaptists. Yung asawa ni Calvin, Anabaptist. Anabaptist, yung mga a kind of church na nagre-rebaptize. So sila,
si Luther at saka si Calvin naniniwala sa baby baptism. Yung Anabaptist naniniwala na kung ikaw magjo-join sa church namin, nabaptize ka na nung baby ka, hindi namin recognize yan. Ibabaptize ka namin ulit, adult immersion. Kaya sila ipinapatay kasi iniinsulto nila yung baby baptism. Okay? So, si Calvin ay alam niya na nasa paligid niya yung Anabaptist. Hindi sila nag-join. Bakit hindi sila nag-join? Doon sa mga Anabaptist. Yun ay totally reformed, never been joined sa Catholic Church. No? Yang mga uri ng church na yan never came out of the Catholic Church because they were always separate from the Catholic Church. So, why not, instead of reforming the apostate church, join a church which has never been joined, which has never came out. Diba? Examinin mo lang yung doctrine nun. Kung tama, biblical, mag-join ka na doon. O, ano reason kaya? Bakit di sila nag-join doon? Grace Ann. May idea ka. Nakikita ko yung mata mo eh. Nakatitig ka sa akin eh. Pero nagtatago ka eh. Sige, Grace Ann. Try lang. Ba't di sila nag-join sa yung si Luther tsaka si Calvin? Alam nilang may Anabaptists. Bakit di sila nag-join? Try mo lang. Bigyan mo ng microphone. Isip. What do you think lang? Maybe. Gina. Teka lang, may sasagot. Malapit na. Teka, microphone. Ayan. Sige. Because Sister Evelyn, gusto niya i-save yung kanyang daughter. Walang blood trail. Well, hindi, si Luther, what could be going on in his mind? Why he refused to just leave the Catholic Church and join the Anabaptist churches near him? Nag-join ba siya? Hindi nga siya nag-join. Ni-reform niya lang yung Catholic Church. He just doesn't want to be under the authority of anybody. Okay, that's a fair answer. Okay. Ayaw niya ng authority na galing sa iba. Nire-recognize niya na tama pa rin yung Catholic Church, kaya lang, naligaw lang, nasinsay. Ana? Pareho po yung sagot nyo na his purpose is to reform the Catholic Church. That's why. He Ba't did nga not hindi join. silang nagpa-rebaptize na lang? Tapos nag-join na lang sa ibang church. Nag-activist po sila eh. Oo So, nga, ang purpose tama nila nga. is to Bakit kaya? change. What do you think? Why? What do you think? To reform the Catholic Church. Okay, And tama. then, So, same answer. same no? answer. Ha? Tradition. Okay, tradition. Sila ay nalukob ng tradition. Tama din yan, ano? Kasi even Luther was still appealing to Mary. Pag binasa mo yung mga writings of Luther, hindi naman siya totally reformed eh. Meron pa rin siyang adoration to Mary. Oo. Kinoconsider niya pa rin na mataas na uri ng santo si Mary. Oo. So, marami siyang hangover. Meron siyang traditions. Meron siyang yung Catholic books na inaral niya from his youth. But I think the most powerful reason is he will restart. Yung ordination niya, mababaliwala. Hindi na siya priest. Hindi na siya recognized as a doctor of the church. Lowly church yung Anabaptist eh. They're nothing. They are the poor. The poor of lions, ika nga, no? Sa France, they are called the poor of lions, Lions France. No?
Sila yung mga mahihirap. Sila yung kahit scholar na, hindi pwedeng i-recognize na scholar. Bakit? Kasi nga, sila eh. Wala silang wala silang personalidad eh. Oo, wala silang social status. Hindi sila recognized. Kasi nga, ayaw nila nung baby baptism. So, hindi ka makakaangat sa lipunan pagka ganun ka. Nakikita niya tama ang turo, pero hindi pwede sumali. Mawawalan ako ng social status. Mababaliwala yung mga lahat ng scholarship ko, pinag-aralan ko. So, it is a very low point. No? Kaya, i-reform ko na lang itong alam ko na, kasali na ako dito, recognized na ako dito, doctor of the church na ako dito, nakasulat na ako ng mga libro tungkol dito. So, yun na lang. See? Yeah, ego. Oo. Ha? Demotion. Yes. So, yan yung nangyayari sa hindi naniniwala sa perpetuity. Pagka ikaw ay meron ng status, ayaw mong bitawan. So, itong perpetuity, importante po mga kapatid, because this is biblical, okay? At marami pang verse tayong mabibigay. Inuulit-ulit natin to because minsan hindi natin matandaan ang importansya nito. At kaya madaling bitawan. May mga members tayo na hindi pa rin nakuha, ilang beses na inulit. Kaya pagka naghanap ng church, kung saan-saan na lang. Kagaya ni Brother Roberto, no? After 3 months, baka wala na yan sa Landers. Baka nasa Mexico City na yan, sa Latin America. Doon na siya magkakabit ng aircon. No? Or sa somewhere, no? Huwag naman sa India, ang bihira ka naman. Okay ba doon? Sige. Pwede na rin. So anyway, that is a very good possibility na, sabi ko, Brad, pagka ikaw napalipat ng ibang city, just keep in touch. Just keep in touch. Kausapin mo lagi kami, tanungin mo. Tapos maghanap ka ng church doon na maaring hindi parehong-pareho, pero kung sovereign gracer, importante yan. Sovereign grace dapat. Naniniwala sa tulip. Tanungin mo yung pastor, tanungin mo yung mga member. Ito ba pong church na ito ay sovereign grace? Ay, naniniwala po kami sa John 3:16, free will. Goodbye. Hanap ka na naman, isang church uli. Ganon. Hanggang may makita ka, meron yan. No? Tapos, pag nakita mo yan, unti-unti mo namang itanong, yung tungkol sa landmark, tungkol sa perpetuity. Tanong mo. Kasi po doon sa amin, tinuro na amin ng aming pastor na ang church daw ay perpetuity. Mali daw po yung Universal Invisible Church. Kayo po ba niwala sa Universal Invisible Church? Wag mo naman sabi, ganun ba? Palpak pa lang church kayo eh. Wag naman ganun. Sabi mo lang, ganun po ba? Sige po. Either magpaalam ka, hanap ka uli, or magtanong-tanong ka, or magpatuloy ka lang doon na tahimik. Huwag mong guguluhin yung church na may church. Diba? Kaya mo lang sila, sumasali ka lang, tapos guguluhin mo. Attend ka lang. Pero, hindi ka pwedeng mag-join kung hindi same faith and practice. So, keep in touch with your home church. Diba? Dito kakausapin mo kami. Kagaya nung iba sa atin, no? Na yung iba, ang tagal na nawala. Tapos bumalik. Pwede pa rin. Importante sa atin yung bumabalik kaysa yung nawawala eh. Tapos ang tagal. So yun ang mga ugali dito. Sige, Brad. Pwede siya pastor na Bible study doon, tapos hindi na sa inyo. Pwede rin. Basta pamamasahihan mo ang eroplano kung malayo ka, no? Alba, Bacolod.
Hindi, okay lang. Basta tingnan natin. Kung maka-assemble ka ng mga tao doon, we will go there. No? Baka si Brother John padala namin sa iyo. Okay, so tapos na po yung lesson. Any questions? Question? Hindi ko nagawa yung lesson ko. Pero perpetuity, at least natuto sana tayo. Microphone. Huwag ka na masyado. Hello. Clarification lang. Kasi sa dalawang sovereign gracer, yung isa landmark, tapos tayo landmark, ang isa sovereign grace lang. Di ba parehong faith nila? Sa sovereign grace, pareho. Parehong faith. Posible bang may i-deny nila yung kaligtasan after na yung save na sila as a sovereign grace? Hindi. Hindi. Okay. Pareho nga eh. Okay. Thank you. Thank you, Pastor. Okay. Alam ko, meron pang pero eh. Sige, next. Sige, Sister Bioli. Sa Facebook po, meron pong Sovereign Grace Baptist Church. How are we related to them? Kasi nakita ko iba yung pastor, iba yung mga Thank you. members. Thank you for the question. Okay. So, basta sovereign grace, we are related in doctrine. Kasi iniiwasan ng mga Armenian yung word na sovereign grace. No? Ayaw nila yung name na yan. Kaya pag ang isang church ay nagpangalan sa sarili niya na Sovereign Grace Baptist Church, ibig sabihin, solid yan sa doctrine of grace. Tulip. Na? Naniwala yan sa election, predestination, particular redemption, effectual call, at saka yung perseverance of the saints. So, hindi tayo related automatically sa kanilang lineage sa pagiging isang church. Kailangan natin ng examination. Pero hanggat walang church-to-church relationship question or walang church-to-church transfer of membership or church-to-church exchange in pulpits, we can be friends. We can be in brethren fellowship, tinatawag natin doon. No? Loose fellowship. Kasi pareho tayong sovereign grace. So, we are brethren. Pero, pagka mag-i-invite tayo mag-preach, ang i-invite lang natin, sovereign grace or landmarker. Oo. Hindi tayo mag-i-invite ng sovereign grace lang na hindi landmark. Okay? At, pagka magta-transfer ng membership, ang pwede lang natin matanggap, sovereign gracer, landmarker, church, pinanggalingan. Pero, pag sovereign grace siya, kapatid sa Panginoon yan. At masaya tayong magsasama-sama na walang problema sa pananampalataya. Okay? Kasi wala namang involvement ang church-to-church close fellowship. Microphone. Hindi. Kailangan yan na, sis. Dali lang. Kasi may online tayo eh. Ano po, di ba nabanggit po yung pag mag-transfer, it should be landmark to landmark. Yes. Let's say po yung, alam ko naman yung sagot, kaya lang, just to clarify, yung pong hindi naman siya galing landmark, but because that person knew or na pagtanto niya at napatutuhanan na mali yung belief niya o wala siyang trail, but that person would like to be joining to be a member of that church because she or he wants to be on that church of landmark. I think that is acceptable. No, that is Pa rin po. that is
subject to examination. That's what I'm saying. Okay? And upon examination, kasi maraming Rebaptism, factor. Ito yung factors. No? Bigay ko sa inyo yung factors. Okay? Asin mo nga to, Brad. Asin mo, lipat mo ron. Number 1, lineage. So, saan galing? Yes. So, at least, hindi natin matitrace yan hanggang Jerusalem. So, at least 3 or 4. I think, buhay pa yung mga churches na pinanggalingan niya. So, kung practice talaga nila ang sovereign grace and landmark doctrines, at least 3 or 4 churches backward, acceptable. Number 2, fellowship. Church fellowship. Halimbawa, tama naman yung kanyang history, tama yung doctrine. Kaya lang, tumatanggap na siya ng baptism galing sa iba-ibang Baptist church. Para, meron ganyan, ano? Hindi na niya masyadong in-examine. Hindi na siya by letter tumanggap. Tumatanggap na siya ng by testimony, tapos, kahit saan galing na church. Hindi na niya in-examine. Okay? So, para sa atin, hindi natin sinasabing nawala yung authority niya. Hindi natin sinasabing hindi na siya katanggap-tanggap sa Panginoon. Sinasabi lang natin na tayo maingat, siya hindi. E di, nasa sa atin bilang isang church na i-preserve yung ating pagiging maingat. Okay? Kung siya hindi maingat, hindi naman natin siya i-disfellowship, pero hindi natin tatanggapan ng transfer. Yun lang naman yun. Okay? Kasi, so tatanungin lang, titingnan, observe. Kung wala namang report, hindi naman natin kailangan din mag-imbestiga ng sobrang detail. Kung wala namang report in public na siya ay careless, so sa atin, ang default thinking natin, careful. Diba? Careful. Maingat. Maganda ang testimony. Kahit careless siya in truth, kung hindi naman natin alam, hindi na natin imbestigahin yun. Ano ba tayo? CIA ba tayo o FBI? Di naman. Diba? So, these things, no? Meron pa isa, pero I think yan muna. Okay, sis? God bless. Any more? Wala na. Tapos na? Young People's Fellowship na? Okay. So, tayo po ay tumayo sa pagtatapos ng ating lesson. I hope you learned. At nawa ay ma-consider natin ang mga bagay na yan as truth para sa atin. Tayo po tayo. Father God, salamat po sa inyong mga salita na aming pinag-aralan. The gates